Isang mapagpalang araw sa inyong mga bata. Narito muli si Binibining Cyril Garcia, ang inyong magiging gabay para sa aralin ngayong araw na ito. Ngunit bago ang lahat, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas. Amen. At para sa ating most essential learning competencies, natutukoy ang iba't ibang antas ng pagpapahalaga at ang halimbawa ng mga ito. Nakagagawa ng hagdan ng sariling pagpapahalaga batay sa hierarkiya ng pagpapahalaga ni Max Scheler. Mga bata, bago ang lahat, tayo ay magkakaroon ng pagbabalik-aral. Tungkol saan nga ba ang mga aralin na tinalakay natin noong mga nakaraang araw? Tama! Ito ay tungkol sa pagpapahalaga at birtud. Ano nga ba ulit ang pagpapahalaga at birtud? Bertud ay hindi taglay ng tao sa kanyang kapanganakan, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti nakikita ang pagbabago at pagunlad sa kanyang paglaki. Ang mga ito ay dahil sa gawi o habit. Ang pagpapahalaga ay galing sa Latin valer na ibig sabihin ay maging matatag at malakas. Pag-iingat ng isang bagay o isang gamit. Ang pagpapahalaga ay ang pagbibigay importansya sa isang tao, bagay, hayop at iba pa. Ang pagpapahalaga ay obheto ng ating intensyonal. Nadamdamin maunawaan natin ang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagdama nito. Bago natin talakayin ang aralin para sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang video na ito. Ating alamin, ating panoorin, at ating tuklasin ang mga bagay sa buhay ni Norman King. Saan ang punta nila? Ay, tao! Ma, bakit tayo mga itang kakulay natin ang lupa? Kaya ba marumi ang tawag nila sa akin? Ang taong madumi ay ang taong hindi malinis ang puso. Sino yan? Ba't ganyan suot? Ilan taong mo na suot ka na, pabili ka na ng bago. Yan na lang lagi isinusuot mo! Nay, baka pwede mo nang palitan. Mga kaklase ko puro bagong suot. Gusto mo ba na itago na mahirap lang tayo? Alin ang karapat dapat hangaan? Isang taong madali ang buhay o isang taong dumaan sa matinding kahirapan? Mukha siyang authentic.
itsura mo. Usutuma, ganito rin ang afro ng mga basketballista sa TV. Hindi ganyan ang tunay na buhok ng ita. Pero mas pinapansin ako ng mga kaklase ko ngayon. Kailangan ba talagang magbago para lang matanggap ka ng ibang tao? Mr. Norman King. Ang turo sa akin ng nanay ko, kapag natanggap ko na kung sino ako, mas malayo ang mararating ko. Ako si Norman King. Ipinagmamalaki kong ako'y isang aitang Pilipino. Ngayon na nalaman na natin ang tungkol sa buhay ni Norman King, ako ay may ilang katanungan sa inyo base sa inyong napanood. Una, ano ang naramdaman mo habang pinapanood ang video at bakit? Tama, nakakaramdam ng kasiyahan o tuwa. Nakakaramdam ng tuwa sapagkat nakatutuwang isipin na sa kabila ng kanyang mga narating sa buhay, siya ay nakatapos ng pag-aaral ay hindi niya nagawang ikahiya o kalimutan ang kanyang pinagmulan. At alam niyo ba mga bata, na siya ay naniniwala rin sa kasabihang, you have to accept them who they are because every person is unique. Ikalawang tanong, ano ang katangiang taglay na ipinamalas ni Norman King? Tama, ipinamalas niya ang mabuting pag-uugali sapagkat siya ay may mabuting pundasyon bilang isang Filipino at maging sa kanyang sarili. Siya rin ay may pagpapahalaga sa kanyang kultura. At bukod dito, hindi niya nagawang kalimutan kung saan siya nagmula at sino siya. Mayroong 4 na antas ng hirarkiya ng pagpapahalaga ayon kay Max Scheler. Ito ay ang pandamdam, pambuhay, espiritual at banal. Ang pandamdam na pagpapahalaga o sensory values ay kasama dito ang pagbibigay halaga sa mga bagay na tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng tao tulad ng pagkain, tubig, damit, tirahan, at iba pang teknikal na pangangailangan ng tao. Kasama rin sa mga pagpapahalagang ito ang mga bagay na maituturing lamang na rangya o luho, tulad ng mamahaling alahas, magagarang sasakyan o mamahaling bag at sapatos na labis na hinahangad ng ilang mga tao. Sumunod naman ay ang pambuhay na pagpapahalaga o vital values kung tawagin. Ito ay ang pagpapahalagang may kinalaman sa mabuting kalagayan ng buhay o well-being. Halimbawa, mahalaga sa tao ang makapagpahinga kung siya ay pagod dahil ito ang makakapagpabuti sa kanyang pakiramdam. Ang kumain ng masustansyang pagkain naman upang matiyak na siya ay malusog at hindi magkakasakit. Ang pangatlo ay ang espiritual na pagpapahalaga o spiritual values. Ang pagpapahalagang ito ay tumutukoy sa pagpapahalaga para sa kabutihan, hindi sa sarili, kundi sa mas nakararami. Ang ilan sa halimbawa nito ay kapayapaan, pagbibigay sa nangangailangan, kalayaan at hustisya. May 3 uri ng pagpapahalagang ito ayon sa aklat ng The Problems of Sociology of Knowledge na isinulat ni Max Scheler. Ito ay ang mga sumusunod kagaya ng ang pagpapahalagang pangkagandahan o aesthetic values. Sumunod dito ay pagpapahalaga sa katarungan o values of justice. Pagpapahalaga sa ganap na pagkilala sa katotohanan o value of full of cognition of truth. At ang pinakahuli ay ang banal na pagpapahalaga o holy values. Ito ang pinakamataas sa lahat ng antas ng pagpapahalaga. Tumutukoy ito sa pagpapahalagang kailangan sa pagkamit ng tao ng kanyang kaganapan upang maging handa sa pagharap sa Diyos. Ang pagkilos tungo sa kabanalan, ang katuparan
ang kaganapan hindi lamang ng material na kalikasan ng tao, kundi maging sa kanyang espiritual na kalikasan. Ngayon na nalaman na ninyo ang tungkol sa iba't ibang antas ng hierarkiya ng pagpapahalaga, ay maaari na kayong magsagot ng inyong mga gawain sa pagkatuto. Halika na! Ating sagutan ang mga gawain sa pagkatuto. Para po sa ating unang gawain, ating basahin at unawain ang kwento. Sagutan natin ang mga sumusunod na katanungan at isulat ito sa isang buong malinis na papel. Narito po ang maikling kwento para sa ikaunang gawain. Narito ang tatlong katanungan na ating sasagutan. Ano-ano nga ba ang mga pinahahalagahan ni Paru-Paro, Langgam at Langaw? At nasa anong antas kaya ang mga ito? Sa iyong palagay, sino sa kanila ang may mas mataas na antas ng pagpapahalaga? At bakit? At bilang kabataan, sa paanong paraan mo matutularan ang ipinamalas na halimbawa ni Langaw? Ngayon, mula sa pagkatuto ng tekstong binasa, gumuhit ng isang bagay na sumisimbolo sa iyong sariling pinahahalagahan. Batay sa antas ng hierarkiya ng pagpapahalaga. At para naman sa ikalawang gawain, piliin ang pinakaangkop na titik ng tamang sagot sa bawat katanungan at isulat ito sa isang buong malinis na papel. At para sa ikatlong gawain, umisip ng tatlong halimbawa para sa bawat antas ng pagpapahalaga. Itala ito sa matrix sa ibaba at gawin ito sa iyong sagutang papel. Sa ikaapat na gawain sa iyong sagutang papel, isulat sa hagdan ang iyong 5 pinahahalagahan sa buhay batay sa hierarkiya ng pagpapahalaga ayon kay Max Scheler. Ilagay sa bilang 5 ng hagdan ang hindi masyadong mahalaga hanggang sa bilang 1 ang pinakamahalaga sa iyo. Pagkatapos, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. At iyon lamang po ang mga gawain sa pagkatuto na ating sasagutan para sa ikatlong linggo ng ating aralin. Muli, maraming salamat. Naway marami kayong natutunan mula sa akin.